Hello, what's up guys? Kamusta po kayong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. At syempre, shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na lagi pong nag-aantabay at sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. And before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating channel. Sa ibaba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. So pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Ganun lamang po kadali. Alright guys, pag-usapan po natin itong patungkol po kay Pura Luca Vega kasi may update po ngayon. Nagiging national issue tuloy ito ngayon mga sangkay, no? Ito kasi, hindi daw po sumipot sa hearing, sa pagdinig ng isinampa sa kanyang mga kaso. Ito po, Manila, Philippines drug artist Pura Luca Vega was a no-show during the September 8 preliminary hearing of the criminal case filed against him by Black Nazarene, mga deboto po ito mga sangkay na nagsampa doon po sa Manila Prosecutor's Office. So, ang buong akala ko mga sangkay, itong taong to ay talaga nga namang matapang. Mapapansin po natin dito mga sangkay na tila baga, kabadong-kabado na po ito. Pero, kaano na naman ito kamangmangan na naman po itong kanyang ginawa. Dahil siguro, baka iniisip niya na sa hindi niya pagsipot, maa-absuelto po siya. Malabo po yan, mga sangkay mangyari. Dahil, naku, mawawarningan po siya dito. Vega is facing a complaint for violating Article 201 of the Revised Penal Code, which punishes immoral doctrines. Okay, ito na, mga sangkay. Mga ipinapakitang hindi maganda ito. Patungkol po sa mga religious organization. Ito po yun, Hijos del Nazareno Central filed the case following the viral Amanamin performance by Vega, which religious groups have denounced as blasphemous. Okay. Sila mga sangkay, ang tinitingnan po nila dito, yung, tinitingnan po nila dito na pangit o blasphemous ay yung kasuotan na pinerform ni Pura Luca Vega. Pero we, as born-again Christians, mga sangkay, we don't, paano ba doon? Hindi kami tinamaan sa ganun eh. Mas nakita po namin yung kanyang kalokohang ginawa na ginamit niya po yung bersikulo sa Biblia na katatawanan at wild party. O diba? Kung di ba naman wala sa ayos, bakit niya gagawin yan? Okay. The prosecutor scheduled another hearing on September 15 according to Alex Irasga, advisor of the Hijos del Nazareno Central. So September 15, mayroon mga sangkay. Akala ko matapang itong si Pura Luca Vega eh. No? Hindi ko alam kung advice ito ng kanyang abogado. Pero tingin ko naman ang abogado niya hindi mag-advise na huwag kang umattend, huwag ka sumipot. Diba? Kasi lalo pong malalagay sa alanganin ito. On September 8, Vega posted a video on Instagram while in drag and posing in front of a building carrying the sign Department of Justice. Oh. Diba? Yung kalokohan niya. Tapang-tapangan eh. Tapos di naman pala dadalo. Which a location tagged as Hall of Justice, Quezon City. Vega wrote a caption on the photo saying, "Let me reiterate that drug is not a crime." Talagang pinaglalaban niya ito mga sangkay na hindi masama ang kanyang ginawa. Vega is also facing, okay, complaints for violating the Revised Penal Code and Cybercrime Prevention Act filed by the Philippines for Jesus Movement before a Quezon City Court. Marami ito mga sangkay. Meron pa yung kay Vice Ganda pa. Di ba may mga ganun ding may mga nag-file din po ng reklamo. Ngayon mga sangkay, papaano po haharapin ito ni Pura Luca Vega?
no, na sandamakmak na po yung mga nagfa-file sa kanila ng mga complaint. Sandamakmak na po yung nagrereklamo. Buong Pilipinas po ayaw na po sa kanya. Buong Pilipinas binabasura po yung pangalan niya dahil nga po sa kanyang ginawa. Ngayon, mga sangkay, maliban dyan, pinormal na po talaga na marami. Diba? Yung una nga, mga sangkay, ano lang ano ba tawag dyan? Paano-ano lang, persona non grata. Pero dahil pinagtatawanan lamang po yun ni Pura Luca Vega, ayan na, seryoso na po. May kalalagyan si Pura Luca Vega. So, ano ba? Mr. ano ba ang pangalan nito? Yung tunay na pangalan. Ano ba yan? Paano mo haharapin itong problema mong ikaw mismo ang may gawa? Hindi naman talaga ito mangyayari kung matino ka Diba? Hindi ito mangyayari kung hindi mo ginambala ang mga natutulog na kaluluwa. Ay, nako, ewan ka ba sa Pilipinas, mga sangkay? Dumarami yung mga ganitong klaseng magkakaiba lamang po ng mga senaryo. Pero yung mga issue ng mga kalimitan, mga ganito kagaya po kay Aura. 'Di ba? Yung doon po sa isang bar. Tapos itong si Vice Ganda. Ay nako, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Bakit nagiging ganito tayo? Ay nako. Ang problema po dito, mga sangkay, nadadamay po yung iba. Nadadamay po yung mga matitinong tao. Well, mga sangkay, ito na lang ang payo ko kay Pura Luca Vega. Naway maging aral ito sa kanya. Naway maging aral. Maraming pwedeng gawin yung sinasabi nila na art daw yun, part ng pagkakaroon ng malikhain ng isang tao. No! Hindi po yun. Pang-ano yun? Kagaya ng sinabi dito, blasphemous po yun. Hindi po dahil sa kanyang kasuotan, kundi sa paggamit po ng Word of God sa wild party event. Diyos mio, Marimar, sa dami ng pagtitripan, yun pa, yung versikulo na yun. Alam mo, Mr. Pura Luca Vega, matuwa ka. Kasi mga tao pa lamang po ito pa lang, yung umaano sa'yo, kumakalaban. Katakutan mo kung ang Diyos ang magpadala ng salot sa buhay mo. Yan ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa'yo. Tapang-tapangan ka pa naman, di ba? So, I hope na maging aral ito sa'yo. Na sana, hindi mo na ulitin yung mga ganitong klaseng gawain dahil talagang namang hindi po maganda, hindi po pwedeng gawin ito o gayahin ito ng mga bata. Right, ano po ang inyong komento, mga sangkay? Sa isang Pura Luca Vega na tila baga natatakot na po sa kanyang nangyayari sa kanya ngayon. Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.